ko po 'to kayang mag-isa. Purihin ka, O Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po, Ama, Lord. Tunay nga, Lord, na ako po ay patuloy na lumalapit sa iyo, nagpapalinis sa iyo, nagpapahugas sa iyo ng iyong banal na dugo, Ama. Ama, inaanyayahan ko po ang presensya ng banal na Espiritu, O Diyos. Ama, alam ko, Lord, na hindi po madali, Panginoon, na magmensahe, Lord God. Lord, dalangin ko, Lord, yung wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Ama. Lord, dalangin ko, Lord, na ikaw po ang mangusap. Patuloy na ikaw maglagay ng salita sa aking mga labi, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na hindi ko man na-meditate to, Panginoon, nananampalataya po ako na ikaw ang Diyos na nakakaalam, Panginoon, ng iyong mga salita na inspirasyon, na ikaw rin, O Diyos, ang nagtalaga, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at nalalaman namin na walang aksidente sa iyo, Panginoon. Nalalaman mo ang iyong ginagawa, Panginoon. At alam ko, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang mangungusap sa bawat isa sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang bibigay, Panginoon, ng mensahe, O Diyos, ngayong gabi. At ikaw po ang maghahayag, Ama. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Praise God. So, isang mapagpalang umaga po. Tayo po ay dumako sa verse 1. Maagang maaga pa'y gumising na si Joshua. At ang buong Israel, umalis sila sa Sitim patungo sa ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Sabi po sa 2, pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang pinuno. Ayan. So, dito po sa verse 1 and 2, makikita nyo dito. Ito, dito sa kabanata na to, makikita natin yung instruction kung paano po sila magko-cross, no? Magko-cross, tatawid po doon sa Jordan River. Na from the beginning, di ba po, sa Joshua 1, ating pong natunghayan doon kung paano po sila um, sinabi ni Joshua, no, at pinahayag sa Joshua 11, 'di ba nakita niyo doon nung tayo po ay na sinabi niya doon that we will pass through, mag-prepare kayo, 'di ba? Sabi niya doon sa God give us, 'di ba, na pinayagan sila ng Panginoon at tutulungan sila ng Panginoon, no, sa loob ng 3 araw, 'di ba sinabi niya doon? Sabi niya po sa verse 1 ng Joshua, pass through the camp and command the people, saying, prepare the provision for yourself, for within 3 days you will cross over the Jordan to go in possess the land which the Lord your God is giving you to possess. So, pinahintulutan po ng Panginoon na maganap. So, kaya naman po ito yung paghahanda nila na after 3 days po. Sabi niya sa verse 3, at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyo ang dala ng mga pari ng Levita na kabanantipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad kayo at sumunod doon. For sa kanila, sabi niya po dito, sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi kayo nakakarating dito kahit minsan, ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kabanantipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 na metro. Sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang himalang gagawin ni Yahweh. So dito sa 3 and 4, makikita natin the ark of God will lead the way. Ano po? Dito matutunghayan natin kung paano sila ililid. At dito, sinasabi niya rito na kailangan mag-ingat kayo, wag kayong alam niyo po yung kabanantipan, 'di ba, na ang mga parang Levita lang talaga ang nagbubuhat dito. At sa paglalakad nila, kailangan nilang sumunod doon at kailangan nila na hindi masyadong malapit dahil ito ay banal. Ano po, hindi puwede sabi nga kung ano po baka may mamatay kapag lumapit sila po sa kaban ng tipan. Kasi alam nila kung gaano 'to ka-holy po yung kanilang bitbit at ang mga Levita nga lang ang tunay na pinahihintulutan po na magbitbit nito. Kaya makikita ninyo yung mga Levites dito, sila po ang may karapatan lang hindi basta mga taga ang magbibitbit ng kaban ng tipan dahil ito po ay holy, 'no? Ito ay ito ay hindi basta-basta at ito ay dinadala nila tuwing battle, 'no, makikita po natin doon. Ito yung ito yung lagi nilang kasangkapan, kumbaga ito yung Panginoon, na ito yung tahanan ni Lord, 'di ba? Ito po yung alam niyo 'di ba yung
covenant na dinadala po nila na bit-bit nila 'yan na po habang sila po ay ililid. Yung art po ang maglilid sa kanila sa way dahil dito nila ito yung kaparaanan kung paano nila nakakausap ang Panginoon. Amen? 'Di ba po sa gitna ng dalawang anghel. Amen, na nakaano po sa covenant. So makikita niyo po sa verse 6, makikita niyo dito kung paano magi-step si Joshua sa kanyang pananampalataya. No, kung paano niya sinend yung priest dito to walk across a swollen river, Jordan. Sabi niya po dito sa verse 6, pagkatapos ay inutusan niya ang paring Levita, buhatin na ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan at iyon nga ang ginawa nila. So kailangan po ano, sabi niya doon po sa mga pari po ano ng mga Levita, katulad po ng sinasabi dito, sabi niya sa pagkakaano sa English, "Take up the Ark of the Covenant and cross over before the people." 'No po? So, kailangan mauna po yung Ark of Covenant bago daw po yung mga tao. Kasi yung Ark nga po ang maglilit sa kanila para po makapag-cross doon sa tatawirin nila, ano po. So, dito mahalaga yung bawat panuntunan, ano po, katulad nga ng sinasabi natin, 'no po, God is a God of provision, ay God of organize, 'di ba? He is a God of order. So sa pamamagitan ni Jordan, makikita natin dito yung kanyang pananampalataya sa Panginoon kasi ito na yung paghahanda niya kung paano sila mag-ano doon sa Ilog Jordan. Ano po? Hindi basta biro yung kanilang tatawirin. Ano po? At talagang parang kumbaga, let God lead us. 'Di ba? Mauna yung Ark of Covenant, mauuna yung Ark of Covenant bago po ang taong bayan. So dito, kailangan talaga ng malalim na pananampalataya at yun yung ipinapakita ni Joshua sa kanilang lahat. Ano, dahil alam niya eh, 'di ba? Nasaksihan po natin sa verse 1, sinabi ng Panginoon sa kanya kung paano kung sinamahan si Moises, 'di ba? Ganun din kitang sasamahan. Kaya nga ang bilin sa kanya ng Panginoon, 'di ba? Be strong and courageous. 'Di ba po? Kaya dito makikita natin yung depending niya na nakadepend siya doon sa pangako ng Panginoon sa kanya, na katulad ng sinabi niya doon sa Joshua 1:8 na alalahanin niya lagi yung Book of Law na sinabi niya, 'di ba? Meditate day and night. So dito, makikita mo dito kung paanong tinatayuan ni Joshua yung pangako sa kanya ng Panginoon. Kaya kailangan niyang hindi lang basta sa salita. Ano po, kailangan andun makikita at dapat yun makita yung pananampalataya niya upang siya ay magtagumpay. Na po, yung pangako ng Diyos, 'di ba, yung Book of Law na sinabi sa kanya, na habilin sa kanya from the verse 1, 'no, bago maganap ang pangyayaring ito. Kasi faith is action, kapatid, 'no? Kapag binilinan tayo ng Diyos, siguraduhin po ninyo na we are walking by faith because faith lead us into the greater victorious, 'no po? Mag-aano tayo, maglilid tayo, ang faith na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ito yung maglilid sa atin ano, kahit saan tayo magpunta, katambal na natin ang pananampalataya at yun ay regalo ng banal na Espiritu, enable for us na maging victorious tayo sa lahat ng inuutos sa atin ng Panginoon. Amen? So sinabi dito sa 7, sinabi ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito, gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit pagdating nila sa tubig ng pangpang nito ay huminto muna sila. So dito po sa 7 and 8 makikita mo dito that God encouraged to Joshua, 'di ba? Naririnig niya ang tinig ng Panginoon at ito yung sinasabi sa kanya ng Panginoon. Ano, hindi kita ipapahiya. No, kapag ang Diyos ang nagsalita sa'yo na 'to, ito yung 'di ba sabi nga, hindi niya mapi-please ang Panginoon kung hindi siya nakikitaan ng Panginoon ng pananampalataya. Katulad ng sinabi ng Lord sa Hebreo 11:6, "You cannot please God without faith." Pero dahil pinakikita ni Joshua na ang kanyang pananampalataya ay gano'n sa pagtitiwala kung paano siyang pinangakuan ng Panginoon, si Joshua
ay mismong ang Diyos, si Yahweh mismo ang nag-e-encourage sa kanya. Joshua, di ba? This day, sabi niya, I will begin to exalt you in the sight of all Israel. Di ba? Hindi lang sa mga all Israel, buong Israel, sabi niya, oh, gagawin kitang dakila. Di ba? Sa buong Israel. Di ba? Nakita niyo po yung yung pagka-courage ng Lord sa kanya? That God is always want to encourage and help along our faith. But we may have our ears closed to His encouragement. Kailangan po tayo minsan, yung pagtitake ng faith ni Joshua as he stepped, 'di ba, of faith into the Lord. Andoon din yung encouragement ni Lord, 'di ba, all His way, na talagang hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sinabi niya doon, 'di ba, that they may know, sabi niya, i-exalt kita, at they may know as I was with Moses. So I will be with you. 'Di ba? Anong sabi dito? Anong ibig sabihin ng Diyos dito kay Joshua? God will make Joshua a leader like a Moises in the eye of the people of Israel. 'Di ba? That he will do it by using Joshua to miraculously lead the people across the impassable body of the water. 'Di ba? Kasi malaking ilog ng Jordan 'yun, no? Yung place that water, 'di ba? Yung body of Jordan, hindi yun biro, kapatid, no? Sa ilog ng Jordan, no? Para pag sinabing impassable, makapas sila, makatawid sila, 'di ba? Sabi nila, when you have to come the edge of the water, you shall stand in the Jordan. 'Di ba? Kailangan yung huminto. 'Di ba? Sabi niya, huminto muna kayo. Pag pag ang Lord, nagbibigay ng instruction sa atin, kailangan bukas yung pandinig ninyo. Pag sinabi ng Diyos na hinto, hinto. Tingnan niyo po, kung paano sila nag-o-obey, 'di ba? Sabi ng Diyos, when you have to come the edge, kapag nandun ka na sa dulo, 'di ba? Pag nandun ka na, sabi niya, huminto ka muna sa pangpang, huminto muna sila. 'Di ba? So dito makikita mo, Joshua had obeyed, 'di ba? The previous guidance ng Panginoon based on faith and his understanding of God's words, 'di ba? Then God him more specific instruction dito sa 9:10. Makikita natin dito, 'di ba? Makikita, kaya nga po ang Panginoon talaga kailangan bukas ang ating spiritual ears, eh. Pag sinabi ng Diyos, hinto, hinto, kapatid. Amen? Minsan kasi tayo, no, dahil sa sobrang busy ng mga mata natin, takot natin, fear natin, dahil hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, o kulang tayo ng pananampalataya, sometimes we cannot hear His voice. And sometimes, we need a quiet time to listen the word of God para marinig natin yung kanyang mga instruction. Para bakit? Para hindi tayo mapahamak. Tingnan niyo po yung encouragement ng Lord sa 9 hanggang 13 po. At ginawa ni Joshua, sabi niya dito, ang mga tao at sinabi sa kanya, halika kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipunin niya sa Kanineo ang mga Heteo at mga Habita at mga Parizeo at mga Gergezeo at mga, hallelujah, sabi niya, at mga Amoreo at Jebuseo. Ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid sa ilog ng Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumungtong nasa tubig ang paring may dala ng kaban ng tipan nila kay Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo ititigil ang pag-agos ng ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Nakita niyo po, yung specific instruction ng Lord kay Joshua na pinapakinggan ni Joshua. Makinig kayo, sabi niya, 'di ba? Hali kayo, pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh. So, since pinakinggan niya, since he have the listening ear, 'di ba? Para sa Panginoon. Yun din yung gustong gawin ni Joshua. Sabi niya, 'di ba? Kailangan ninyong maintindihan yung way ng God on how He connect, 'di ba? Sa event ng mga buhay natin, no? Sa buhay nila nung panahon na yon,
The fact that they will move in behalf of the Israel, He is taking the promises of His future blessing and movement for them. Yung instruction na binibigay sa kanila. Ano? Joshua no, 'di ba? Na yung art ang maglilid sa kanilang daan, 'di ba? At doon makikita nyo, makapakinggan nyo yung spiritual battle nila kung paano sila magwawagi. 'Di ba? Sabi niya doon, 'di ba? Behold, sabi niya, the ark of the covenant of the Lord of the earth is crossing over before you into the Jordan. So sabi niya doon, dito sa ano, nung sinabi niya na just, yung sa tubig, sabi niya, the water of the Jordan shall be cut off the water and come down upstream, and they shall stand as a heap. 'Di ba? Dito, inano yung pagko-communicate niya sa mga tao, no? Ni ay napaka-ano, kumbaga napaka-refreshing, 'di ba? The impossible problem na pagdadaanan nila is not seem oppressive sa trial na pinagdadaanan nila. Kasi bakit po? That God is a glorious, 'di ba? He is so glorious na pinapakita niya dito yung opportunity to see the God works. Kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nila, 'di ba? Biruin niyo po, yung tubig patitigilin ng Diyos yung pag-agos, 'di ba? Kaya kaya ito yung pinaka talagang napaka-glorious ng Panginoon, 'di ba? Na they are napakapalad nila. They are so blessed na makita nila kung paano mag-work yung kapangyarihan ng Diyos, kung paano kasama nila ang Diyos, 'di ba? Pero yung specific instruction, 'di ba? Andun talaga makikita mo yung obedient ni Joshua sa instruction na binibigay sa kanya ng Panginoon, 'di ba? As they follow, 'di ba? Talagang andun nakikita nila kung paanong amazing God, ano? How amazing God we serve, 'di ba? Kaya tingnan niyo po ito, no? Sabi niya sa 14 and 15, salamat po talaga Ate Elena, amen, sa pagtulong. No po, sabi niya sa 14, sa pangunguna ng paring may dala ng kaban, ng tipan, umalis ng kampo sa bayang Israel upang tumawid sa ilog. No po, malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit, sabi niya, sa ilog ng Jordan, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan. So tingnan niyo po talagang ang mga Levita lang ang may karapatan na magdala ng ano kaban ng tipan. Kahit mga kasama nila yung mga Israel, hindi sila pinapahintulutan na magdala ng kaban ng tipan. Kaya dito makikita niyo no, yung faith, 'di ba? Yung the faith of the priest and of Joshua. Talagang andoon din naman yung obedient ang mga Levita, 'di ba? Na mga pinagkatiwala ang mga priest na pari para magbitbit, 'di ba? Ng kaban na tikpan na siyang naglilid sa kanila to crossing the Jordan River. Amen? So makikita mo doon yung mga priest na andoon yung kanilang, pagsunod 'no, talagang 'di ba sinabi niya yung talagang alituntunin, "Oh, 900 kailangan malayo kayo ng 100 miles," 'di ba? Talagang andun sila, talagang malayo sila at sinusunod yun ng mga priest, kasama din naman ang obedient na mga taong sumusunod sa kanila, 'di ba? Talagang yung situation talaga nung moment na yun, 'di ba, hindi lang it's a long time, talagang 'di ba 3 days lang aanuhin yun, 'di ba? Pero andun talaga yung obedient, 'di ba, na ano, hindi natin yung ilog, 'di ba, hindi mo ilog kasi yung tinatawid nila mga kapatid. We usually want the river to be dry before we even make a step. But God was truly calling Israel to step out in faith. 'Di ba? Tayo minsan inaantay natin 'di ba na bumaba, 'di ba? Na bumaba ang ano ng tubig pero sila 'di ba tumawid sila just because of faith. Talagang andon, 'di ba? Kasi kapatid, ilog yung pinag-uusapan natin. Na po, dito talagang andoon din sa bagay po ano, yun ngang dagat, eh, 'di ba? Tinawid nila, eh, talaga nung biniyak 'di ba, sa pamamagitan ni Moises. Ito naman ilog lang siya, 'di ba? Ilog siya, pero 'di ba po, andoon po yung faith nila na pagsunod din. Siyempre naman kung pinatawid sila ni Yahweh sa dagat, ano lang naman ang ilog, 'di ba? Kaya andun na rin naman talaga yung pag-step forward nila by faith, 'di ba? Kaya na-remind si Joshua dito, ano po, na yung time na when the Jordan was reduced, the trickle, sabi niya, because of the spring rain, at that time, the earliest harvest of the river was swollen and the overflow its bank, 'di ba? Dun sa ano niya sa part po ng verse 15 do'n that for the Jordan overflow sabi niya do'n, 'di ba? Dito sa 15 po makita niya malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani.
kapatid. Yung tinatawid nila malaki, 'di ba? Halos swollen. 'Pag sinabing swollen, halos lulukin sila ng tubig kasi malaki eh, 'di ba? Ah, okay, wait po, Wait lang po, anuhin ko lang 'tong tumatawag. Praise God. Wait po, 'yan. Ayan, so yun po makikita niyo doon na hindi biro po yung ginagawa nilang pagtawid. Kaya talagang yung pananampalataya po nila dahil nung tag-ani na yon panahon na may pagtaas din po ang ilog. Kaya makikita natin dito, hindi po basta-basta din naman yung pinakitang pananampalataya nila kahit sabihin po na na ilog Jordan yon, nakakamatay pa rin yon kung talagang hindi sila nag-walk by faith. Ano po? Pero dahil sa covenant ng Panginoon sa kanila na hindi sila pababayaan at kasabay ng pagsunod nila sa bawat sitwasyon as they sa long run na ginagawa nila, ano po, yung instruction ng Diyos, andun din po yung obedient nila. So, dadako po tayo sa 16 and 17. Ayan, sa ating last verse, to last verse. Makikita po natin na tumigil ang pag-agos ng tubig. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adan sa lungsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantalang ang agos sa pababa sa dagat napatay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatuwid sa Israelita malapit sa Jericho ang kanilang tinawaran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayan ng Israel. Wow! Grabe ano po. Dito sa 16 and 17 makikita ninyo yung Jordan, yung ilog Jordan huminto. Grabe po grabe nakakita na ba kayo ng humihintong pag-agos ng ilog? Amen. Ang Diyos lang po natin ang makakagawa nun. Ano po? Na natuyo yung gitna, natuyo po para sila ay napaka-miraculous. Ano po? 'Di ba sabi dito makikita mo sa English, the water which come down from the upstream stood still. 'Di ba makikita mo dito in some miraculous manners, God stopped the flow of the Jordan River. 'Di ba? Napaka-amazing ng Lord. 'Di ba po? Ito yung mga natural na nangyayari sa atin, but talagang yung Lord is supernatural. Amen? Yung kanyang timing, 'di ba? 'Di ba yung may timing yung Lord eh, 'di ba po? Usually katulad natin 'pag tayo nakakaano ng earthquake, 'di ba? 'Di ba? Nakita niyo po dito yung timing ng Lord was a work, 'di ba? 'Di ba ito yung work ng Lord eh, na walang ibang makakagawa nito, walang walang taong makakapagpahinto ng tubig. Amen? Kaya yung buhay lang na Diyos natin 'no, kaya nga ang tawag sa kanya living God, eh, buhay yung Diyos natin. Sabi niya, "On the dry ground of midst of the Jordan," 'di ba po, makikita mo dun yung pag-flow ng river talagang dinray ng Diyos. Kaya makikita natin talaga na God is so powerful. Ano po, hindi man napaka-obvious ng miraculous na ginagawa niya na once you connect to our miraculous God, may mga bagay na na-e-experience mo din po sa buhay mo na may mga move ang Diyos na hindi mo rin maintindihan pero masasabi mo sa sarili mo na gawa na 'to ng Diyos, hindi 'to gawa ng tao, 'di ba? Kaya sa katigasan, even sa katigasan ng ulo ng mga Israelita 'no, nasasaksihan nila yung miraculous bandage na ginawa ng Panginoon sa kanila dahil sa covenant ng Diyos, sa promised land na pinagkaloob sa kanila. Nasasaksihan nila on the way of traveling, 'di ba? Nasaksihan nila yung katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya napakaano po ng Lord at the Ark Covenant talagang nauuna siya 'no? Talagang yung Ark Covenant talagang andoon yung protection ng Panginoon na talagang hininto niya doon sa gitna ng ilog at hindi siya dinadaanan ni hindi nababasa, 'di ba? At talagang nag-aantay, talagang God is in control, 'di ba? Even yung timing ng tubig alam niya, "Oh, okey hinto ka muna." 'Di ba? Parang siya yung nag-uutos, eh, 'di ba? Na hindi kayang gawin ng tao, parang yung ginagawa niya sa Bagong Tipan, 'di ba, nung napapanik na yung mga tao, "Hindi ka ba Jesus gising ka kasi mamamatay na tayo, wala ka bang pakialam?" Parang sabi nila, wala siyang pakialam kasi alam niya that He is God na nagkokontrol. Alam niyang kaya niyang utusan kahit tubig, 'di ba? Kahit tubig kaya niyang utusan. Ito po,
hindi lang yun kung yung tubig ng dagat nauutusan niya, 'di ba po? What more yung tubig ng ilog na maliit na bahagi lang ng tubig. Yung malaking tubig nga na tinawid nila ni Moises napahinto niya, eh, 'di ba, sa lakas ng alon. Kaya ang Diyos po ano, makiki-align din po yung impossible challenges ng talagang na nakakaharap nila that time ano po, sa buhay ni Joshua. That God is a faithful God talaga sa kanyang pangako na binitawan naman niya sa buhay ni Joshua. Ano po, as he lead the Israelites, ano po, yung successor ni Moises, 'no? Na nakita din naman niya sa kanyang leader na si Moises, yung obedient din ni Moises nung siya ay nabubuhay. Kaya naniniwala ako that the obedient of Moises na po, na even Moises sometimes meron siyang katigasan ng ulo katulad din natin, 'di ba? Na mas nagahari pa rin yung nakita ni Joshua sa buhay ni Moises na obedient sa kanyang Panginoon. Amen. Kaya ganun din yung nagmanifest na faith kay Moises, ano, na makikita po natin sa kwentong ito na hindi binaliwala, no po, hindi binabaliwala ni Joshua yung pagsunod sa mga instruction ng Panginoon, 'di ba? Along the way na dala-dala nila yung Ark of Covenant of the Lord, na talagang hindi nagpabaya ang Panginoon. Even ang mga priest, andun yung pagrespeto nila, no po, sa Ark of Covenant, no po. Kaya dito makikita nyo that God in control, and He is the God na nag-i-instruct sa bawat isa, no? Na makikita natin dito that He is the principalities. He is the power, di ba? He is the spectacular God na grabe, no, na napaka ano niya, no, na kahit ang tao talaga, even Joshua, he used Joshua to be exalted, na kakasangkapanin niya ang isang tao para maipakita niya ang kapangyarihan niya. Ano po? Sa mga ano, sa mga sa mga tao para maipakita niya that may mga bagay na imposible sa mga mata natin, ngunit sa Diyos ay walang imposible. Katulad na lang ng hiwaga na 'to 'no, na yung miraculous na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Joshua. At ito ay hindi magaganap kung hindi rin sa pananampalataya at pagtitiwala. So bilang mga people of God ano, mahalaga po na napi-please natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Panghawakan natin yung pangako ng Diyos as Joshua, 'di ba? Like Joshua, pinanghawakan niya nung sinabi ni Yahweh sa kanya, "Be strong and courageous." Sabi niya, "Sasamahan kita kung paano kung sinamahan si Moises." Kaya doon, no, yung encouragement ng Panginoong Yahweh sa kanya, yun ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at pagpapakatatag din ng pananampalataya niya. So purihin po ang Panginoon. Ano po? Glory to God talaga sa panahon na nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos mula pa noon. Kaya ngayon po ano, kung tayo ay nakakaranas ng mga bagyo, 'di ba? Kailangan lang natin din ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon that God, He is able. Amen? Maybe we are not able, but God is able. Amen? Maybe we are not in control, but God is in control. Amen? Kaya tayo po ay patuloy na magtiwala, manampalataya at manalig sa Diyos na may gagawin siya. Ano man ang iyong pagsubok, kasama mo rin ang Diyos. Just be strong and courageous, katulad ni Joshua, dahil sasamahan ka niya saan ka man magpunta. Mapatubig man yan, patatawarin ka ng Diyos. Amen? Mga pagsubok man yan, patatawirin ka ng Diyos. Ang mahalaga lang, makita din sa'yo that He is pleased because you have faith. Amen? So be strong and courageous like Joshua. Dahil God will exalt His name at hindi niya yun ipapahiya. Basta nandun yung obedient and following, di ba? Natin sa instruction ng Lord. Pag sinabing hinto, hinto. Di ba? Pag sinabing stop sa kasalanan, stop. And then, we will receive the reward. Amen? Di ba? At provision ng Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay na po ang kaligtasan. Amen? Yung pangako niya sa atin at ganun din sa ginawa nila. So purihin po ang Lord and let's praise God.
and honor Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for you are God. Salamat po sa amazing story na naman na pinahayag mo sa Joshua 3, Panginoon Lord. Tunay nga na ikaw ang Diyos na mabuti, matapat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat na pinakita mo yung encourage word mo kay Joshua, yung faithfulness mo sa kanila. And salamat din po, Panginoon, sa halimbawa ng obedient nila that even they are human, Panginoon, even katulad namin sila, Panginoon, na hindi ka nakikita sa lumang tipan, Lord. Andoon po yung kanilang listening ear to obey you sa mga instruction na binibigay mo, Panginoon, dahil ang aming katungkulan bilang tao ay tunay na pagsunod sa iyo, Panginoon, at pagkakaroon ng takot sa iyo sa lahat ng instruction na binibigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, dalakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. You are our miraculous, amazing, hallelujah, glorious God. In Jesus' name we pray, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. Glory be to God po. Amen. Ayan, maraming maraming